guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, nagsilabasan na po yung mga dokumento ng bank account ni Vice President Sara Duterte. So tingnan nyo to yan. Nakikita nyo yan Sara Z. Duterte, Rodrigo Roa Duterte. Yan nakikita ninyo, bank deposit sa BPI ni Sara Duterte. Hindi lang yan. Ito pa may papakita pa ako sa inyo. Yan. Nakita po yan mga minamahal sa hearing at nagtrending muli ito sa TikTok pati sa Facebook kasi nagsisinungaling talaga itong si Vice President Sara Duterte na ang sabi niya nga, hindi niya daw alam na nag-i-exist yang mga yan. Pina-check niya daw yung bank account na yan, totoo naman daw po. Admittance niya nga, di ba, na totoo yung mga bank account na yan. Pero sa palagay niya, hindi na daw po yan nag-i-exist. Sino ba naman ang maniniwala kay Vice President Sara Duterte na sasabihin na hindi na yan nag-i-exist? In the first place, tingnan niyo ito dito sa BPI, kung hindi nag-i-exist yan, bakit ka napapasahan ng pera? Di ba? At isa pa mga minamahal, sinasabi niya din dito, tingnan nyo tong interview niya noon. Sara Duterte on Trillanes, bank claims, hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam. So sa madaling sabi, hindi daw alam ng bangko na merong Sara Duterte na bank account and also siya din, hindi niya din alam. Like, sino yung niloloko mo? Sino yung inuuto mo? Sabi ko nga sa inyo, hindi ka pwedeng mag-open ng isang bank account kung hindi ikaw personal mismo ang nagpa-open. Nagigets ninyo, mga minamahal? Kunyari, ikaw, maglakad ka ng bank account. Hindi ka pwedeng maglakad ng bank account na iba yung papalakarin mo kung hindi ikaw mismo. Kasi ikaw yung magsasubmit ng pangalan mo. Ikaw yung magsasubmit ng mga dokumento mo. Yung mga dokumentong kailangan para makapag-open ka ng isang bank account. So, kailangan personal ka doon mismo. So, paano nangyari yun na mayroong bank account? Itong si Sara Duterte nang hindi niya alam, nakapangalan sa kanya. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, that is a weak defense. Alibay niya na lang talaga yan, palusot niya na lang talaga yan para 'di ba? Hindi umattend, 'di ba? Diyan sa impeachment kaya dinidelayed nila. 'Di ba? Paano yung delaying tactics nila? Yung kay Romualdez issue, bicameral issue, yan. Delaying tactics yun, mga minamahal yung ginagawa nila. Tapos yung nag-file sila ng petition for certiorari, delaying tactics lang yun. Kasi takot siyang ma-expose. Na-expose na. Tingnan nyo to. Ito pa, isa pa. Tatlo pala yan, ang dami. Ito isa. Pangalawa na yan, ito yung pangatlo. Ang dami. Ano yung mga nakalagay dyan? Sara Duterte, Rodrigo Duterte. Napakadami. Mga minamahal, a total of 2 billion pa nga. Makikita ninyo, 2 billion. Napakadaming bank account. Ngayon kasi, tatanungin yan dyan. Dito sa impeachment trial. Tatanungin niya, saan ang galing yung pera na yan? Kung sa confidential funds pa nga lang mga minamahal, itong si Sara Duterte nangangamote na kung paano ipaliwanag sino si Mary Grace Piatos. Nangangamote na kung paano niya ipaliwanag kung sino si Cocoy Villamin. Bakit pare-parehas ang perma? Tapos magkakaiba yung pangalan. Ba't magkakaibang pangalan? Pare-parehas ang perma. Kaya, mga minamahal. Tapos, sino tong taong to? Mga walang birth certificate, yung mga nakapangalan dyan. Walang tawag dito, death certificate. Walang mga marriage certificate. 'Di ba? So, kung kay Cocoy Villamin pa nga lang at kay Mary Grace Piatos, nahihirapan na itong si Sara Duterte, 'di ba? Na ipaliwanag kung sino yung mga taong yan. Ito pa kaya, itong bank account na to? Kasi sa impeachment, talagang titingnan yan. Yung ill-gotten wealth, lahat yan. Kasi 7 yung article of impeachment, kabilang na nga doon yung threat na ginawa niya sa ating presidente, di ba? Kabilang na din doon yung pasobre, yan, 25,000 sa OVP.
Pansinin nyo, lahat yan hahalongkatin. Isa-isang tatalakayin lahat ng yan at isa-isang bubusisihin. Paano yan? Dito pa nga lang tayo sa threat na ginawa mo sa ating presidente. Hindi mo na nga masagot kung totoo nga bang may threat sa'yo. 'Di ba? Strike na yon. How much more pa kaya kapag umabot dito sa bank account? Yung threat, I think, pwede niyang malusutan yon. Pwede. 'Di ba? Pwede niyang malusutan yon. Pero yung sa bank accounts, lalo na't may mga dokumento, yan, mahirap yan, mga minamahal. Mahirap po na, tawag dito, mahirap yan, mga minamahal, na i-explain ni Vice President Sara Duterte kung siya lang mismo, 'di ba? Pero kung nandiyan naman yung mga ASEC, USEC niya, pwede siyang i-coach. Pero hindi siya pwedeng mag-rely sa mga coaching kasi minsan pa iba-iba ng statement din inong si Sara Duterte. 'Di ba? So, I think yung mga ni Sara Duterte, mga palusot na yan, wala yan. 'Di ba yung pag-file nila ng petition for certiorari, yung naghahingi sila ng TRO, wala yan na kami namahal. Ano lang yan, gusto niya na lang talagang lusutan. Gusto niya na lang talagang lusutan itong issue ng impeachment sa kanya. Kasi madadali siya dyan eh. 'Di ba? Or else, baka mag-resign na lang yan itong si Sara Duterte. Naaamoy ko na nga na mukhang mag-resign na nga itong si VP Sara Duterte kapag alam niyang medyo tagilid siya. 'Di ba? So, ang purpose nitong impeachment trial para kay Sara Duterte, para malitis siya. Diyan niya sasabihin kung talagang fishing ba siya. Diyan niya sasabihin kung talagang pinupolitika lamang siya. Kasi, magbibigay siya ng ebidensya eh. 'Di ba? Pinupolitikan ninyo ako, nandito yung mga ebidensya ko. Madali lang naman kung ikaw ay nagsasabi ng totoo. Kaso kung hindi ka nagsasabi ng totoo, mukhang mahirap yan. Kaya maalat itong si Sara Duterte, mga minamahal, na umattend ng impeachment. 'Di ba? Bakit? Kasi mabubuking siya eh. Bistado na eh. Kaya ang ginagawa nila, nag-hire ng trolls. 'Di ba? Ba't sila nag-hire ng trolls? Siyempre, para i-manipulate, 'di ba? Yung taong bayan, minamind conditioning na nila. Ay, nako, sana all, madaming trolls. Tapos kami sinasabihan nilang trolls, tingnan niyo, may mga mukha naman tayo. Hindi nila masasabing trolls tayo kasi si Mima Alicia, merong mukha. Nakikita niyo naman yung mukha ko. Hindi nila pwedeng sabihin trolls tayo kasi meron tayong mukha. 'Di ba? Alright, mga minamahal. Anyway, yun po. Grabe, no? Expose. So, mga minamahal, pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. And don't forget to hit the notification bell for more updates. Yun lamang po. Ingat, mga kababayan.